Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. So ito na nga po guys, di ba matatandaan ninyo, noong nakaraang araw, nagsalita itong si former President Rodrigo Roa Duterte na kung saan itong kanilang sinasagawang prayer rally kahit saang dako man daw ng mundo ay wala daw po itong kasiraan. So sinabi yan ng tatay mo, Baste. Ang ito lang talaga guys yung hindi ko magets, no? Kasi utos ng kanilang tatay na walang siraan. Pero sila mismo nagsisiraan. Tingnan nyo guys yung recent na nangyari. Nilamon ni Baste Duterte itong si Bongo. Kumbaga parang merong nangyaring cannibalism. Di ba lamunan sila eh. Lamunan yung nangyari. Siraan. Ewan ko ba kung ano yung napasok sa mga ano na to, sa mga hinayupak na to. Konti na nga lang kayo. Nag-aaway-away pa kayo. Alam nyo may concern din naman ako. Kahit paano, dito lang kay Bongo ha. Kasi si Bongo malaki yung ginawang sakripisyo sa inyo. Sobrang laki ng sakripisyo ni Bongo. Although hindi ko gusto si Bongo, pero kitang-kita ko yung sakripisyo niya sa inyo. Oo, aminado tayo na play safe ngayon si Bongo. Tahimik ngayon si Bongo na siyang kinagagalit ni Baste Duterte. Kung kaya't nasabi niya nga, di ba, na mas mabuti pa si Risa Ontiveros kasi mula noon hanggang ngayon consistent daw po sa kanyang mga ginagawang pang-atake, which is yung tinutukoy niya nga po dito guys is yung pang-atake niya sa mga Duterte. So ngayon nga po guys, kung ipagpalagay na lang natin si Bongo sa dito ngayon sa kinatatayuan niyang gobyerno, paano niya naman unang-una titirahin si President Marcos? Wala namang katira-tira, di ba? Walang katira-tira kay PBBM. Ano yung titirahin niya? Ano yung gusto niyong gawin? Gumawa ng issue? Gumawa ng ingay? Itong si Bongo, gayahin si Bobong Padilla? Yun ba yung gusto ninyo? Gayahin yung mga dugyot ninyong pag-uugali? Although sabihin na lang natin na medyo may pagkadugyot, itong si Bongo kasi kuwang-kuwa nga naman ni Bongo yung inis ko eh. Every Senate hearing na yun doon sa PDEA Leaks, ano yung sabi niya ni Bongo, kaya dapat mahuli na natin yung mga gumagamit ng droga kasi noon yung panahon ni former President Duterte, walang droga, mga ganyan-ganyan. Kuha nga ni Bongo yung inis ko eh. Pero ano pa ba yung gusto niyong gawin ni Bongo sa inyo? Yung gagayahin yung madumi yung pag-uugali? Ha? Yan ba yung gusto nyo? Tapos ito ngayon guys, may interview si Baste Duterte. O, panoodin natin. Sir, yung speech nyo kanina, parang may himig ng tampo kay Senator Bongo. Yes, totoo naman yun. Because, you know, like ikaw, you're an elected official. You're supposed to voice out, you know, what the people, yung need and want. And he is in a high position. Sabi mas taas na, but you know, like I said, he has time to redeem himself. Out of all, you know, yung ano yung nangyari. Because kung gusto niya pa tumakbo ng senador ulit, he should show that he is one with the Davao News, especially in times like this. Sir, sa tingin nyo, iniiwan niya na ba si Tatay Digong sa ginagawa niya? Could be possible, you know, politics, wala mo hindi mo talaga can never guess what will happen next in politics. Yung ganito nararamdaman nyo kay Senator Bongo, ganito rin yung pagtingin nyo sa mga iba pang DDS senators? No, because Bong is a Davaoenyo. So he claims, diba? So, and I'm also a voter. I voted for him. So, yung sinasabi ko, not because he used to be, you know, former secretary or chief of staff of the previous president, but it's as a voter. I am talking to him as a voter. So parang ang lumalabas kasi dito guys, sa pananahimik ni Bongo, sa hindi niya paggaya kay Padilla, yung ginagawang tirada ni Padilla, no? Parang ang lumalabas kasi nito, parang sumaside si Bongo sa Uniteam or sa gobyernong ito. Alam mo, Baste, naranasan mo din naman tumakbo, no? Nagigets ko yung punto ni Bongo. Kung kaya't play safe siya ngayon, syempre, electionist. Tatakbo. Alam nga naman gayahin niya yung mga kabulastugan ninyo.
Although hindi ko iboboto si Bongo hindi ko to binoboto, pero nagigets ko yung punto ni Bongo na kung kaya't dapat manahimik muna ako. Tigilan ko muna ang kakasama sa inyo. Instead na sumama ako sa Modominyong rally, baka mabahiran pa yung pangalan ko. Dito na lang ako, magbigay ng relief goods, bisita-bisita sa mga area. Kasi ganun po guys yung ginawa ni PBBM na hindi ko sa kinukumpare Mantakin nyo, kapag sumama ka sa isang grupo na puro paninira, ano yung mangyayari sa'yo? Madadawit ka, diba? So, nung panahon ng eleksyon, kung matatandaan ninyo, di ba mayroong mga debate? Yung debate na yan makakasira ng kay President Marcos. Kasi yung issue doon, babalikan martial law. Ano yung ginawa ni PBBM? Nandoon po siya sa mga rally. Di ba? Doon po siya nakikipagkapwa-tao. Pinupuntahan niya yung mga areas na kung saan magpapakilala siya. Yun yung ginawa ni President Marcos. Diba? Iwas sa issue. Kasi nga guys, yung issue na yung martial law, nasagot na yan matagal na. Almost a decade na, nasagot na yung issue na yan, tapos babalik-balikan. So instead na mag-focus siya doon, i-defend niya sarili niya about sa martial law, ginamit nila yung social media. Pinaliwanag na nila doon lahat. So kung gusto niyo marinig yung sagot, nasa social media. Ang ginawa ng team nila, pumunta sila sa mga lugar kung saan mayroong gaganaping rally. Diba? Doon nila kinakamay si PBBM. Doon sila nakikipagkapwa-tao. Diba mas safe yung ganoon? Kaysa pumunta ka sa isang danger zone. Kagaya ng ginagawa ni Bongo ngayon, namimigay siya ng mga relief goods. Instead na pumunta sa mga maduduming rally na mababahiran lang din ng dungis ang kanyang pangalan. Or else, meron pang mas malalim dyan. Kasi yan lang naman yung isinapubliko nila yung pagiging tahimik ni Bongo. Yun lang yung isinapubliko nila. Or else, meron pang mas malalim dyan. Pwedeng ganun Pwedeng si Bongo ay sumapi na nga sa unity team nang hindi lang nila namamalayan. Tapos may nagtimbre, kaya ngayon nagkakagulo sila. Kaya nilamon ni Baste, itong si Bongo, pwedeng ganun. Pero I doubt it. Kasi pwedeng another tactics lang din naman ito. Pwedeng another political drama. Pero it could affect the senatorial candidate ni Bongo. Kung ito, ang baho ng tactics nyo, sa totoo lang, pwedeng ganun. Pero yung purpose natin dito, yung message natin dito, ang pangit naman nun. Mga dilis to dilis. Diba nagkakainan kayo? Ang pangit ng pagiging war freak at pagiging war shock ninyo. Hindi tama yun kasi ano yung sabi ni Duterte? Yung hakbang ng maisog, ano lang yan, grupo para sa mga mamamayang Pilipino, pro-people, pro-justice, pro-life. Yan daw yung hakbang ng maisog, walang paninira. Ano to? Yung ginagawa ninyo, hindi ba paninira yan? Kayo, konti na nga lang kayo, nag-aaway-away pa kayo. Oh my goodness, maya naman kayo sa mga skin tone, sa mga balat ninyo Hindi tama yung ginagawa ninyo. Ang nangyayari dyan, kayo yung nasisira. Diba? Kaya walang unity sa inyo Kasi mantakin nyo guys sabi ni Roque, nasira yung unity dahil kay Marcos. O tingnan nyo tong ginagawa ni Baste. Hindi lang ninyo nagustuhan yung ginagawa ni Bongo na pananahimik, tinira na ninyo. Kaya hindi kilala. Wala silang kinikilalang unity. Kasi nga guys, gusto nila ahead sila palagi. Sila yung nasusunod. Diba? Dapat tira-tira, banat-banat. Ganun yung gusto nila Yung ugaling dugyot. Yung ugaling madumi. Hindi naman ganun si Bongo Although nakakainis si Bongo, pero hindi naman ganun si Bongo yung ugali ninyo. Diyos ko po, ano ba nangyari sa inyo? Ano yun? Singilan ng utang na loob? Anyway, yun guys. Diba? Napakawalang hiya talaga ng ginagawa nila, no? Isang malaking kahihiyan talaga yung grupo ninyo. Yun lang talaga yung masasabi ko. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.